di mo nga po ako makakausap kasi hindi dahil ayaw kita kausap. Hindi ko alam kung paano may pag-usap po eh. Hindi ko talaga kayang pumarap sa cameras kasi nababother ako. Ganito pala yung gymnastics. Sobrang hirap nyo talaga pala. Doon na nag-start yung health training times 2. Akala ko wala na. Clutch moments ba ang usapan? Whether it's on the court or in the game of life, hihimayin natin yan. Kasama sina Eruption at si Denise Tan. Tara at pag-usapan ang mga make or break stories dito lang sa Clutch Talks. Powered by Sports Plus. Easy lang. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Clutch Talks. I'm Eric Eruption Tai and I'm with Denise Tan, and today we are honored with the presence of a very, very special guest. Household name for sure, but all the more so after winning 2 gold medals in the 2024 Paris Olympics. Ang kasama natin ngayon, Eric, none other then Carlos Yulo. Woo! How you doing? Hello po. Grabe talaga. Good morning po. Okay, Carlos. First and foremost, talaga, thank you for your time. Thank you for being here. Thank Kasi you alam also namin, sobrang busy ka sa Maraming salamat. schedules and everything. Denise, where should we start? I know. Kasi you're I don't even want to compare you to the likes of Manny Pacquiao, but you're up there. Eh? You're a living legend, and you're young still, and you have a lot to share, insight, mindset, and everything like that. But thank you once again. Maraming salamat. Salamat talaga. Okay, so I guess for me, first and foremost, kamusta ka? I know it's early, but again, thank you for joining us this early morning. Pero kamusta ka overall? Yes po. Okay naman po. Kakagaling lang din po sa competition. 3 weeks ago po sa World Championships, which is ginanap po siya sa Jakarta. Okay naman po yung performance ko, and may mga konting setbacks po. Kasi I was planning po na mag all around. So like 6 po na apparatus, but hindi binigay ni Lord. So pero nakapag-focus po ako sa 2 apparatus na malakas po ako. Which is dun po ako mas nag-excel, and mas nakakuha din po ng opportunity na makakuha ng medals po. Of course. I mean, you always make us proud, regardless sa... That deserves a round of applause. Again. That is Sasakit ang mga crazy. kamay nyo dito, kakapalakpak natin. But okay, I guess, Carlos, no, I know a lot of people already know your story and how you got started. Pero dun sa mga, I don't know, people living under a rock maybe. I was gonna say, yung mga tao na hindi ka kilala, Yes po. how would you Introduce yourself? Oh, mahirap. Paano po ba? Nag-start ako mag-gymnastics po ng 2007. Actually, hindi ko How old were you then po? 2000 po ako pinanganak. So, madali 7 tandaan. years old. Mabilis tandaan. So, 2007, 7 years old po ako. Nag-start kami, dinala kami ng lolo ko sa PSC, sa Philippine Sports Commission. Pero before pa nun mangyari yon, sa playground, sa tapat po ng Manila Zoo kami nagtatumbling-tumbling. Pero at that time, di talaga namin alam yung gymnastics. Ano lang talaga, like, akala ko dati nga yung gymnastics para siyang karate. Parang taekwondo, kung fu, gano'n. Pero nung pagdating namin sa mismong place po, which is sa Gymnastics Association of the Philippines, iba pala siya, like ganun pala, may mga aparatos, hindi lang siya basta tumblings. Like, marami siyang pagpipilian and maraming variety po. Let me ask you though, kasi sabi mo before, sa playground muna kayo, Yes di po, ba? yes. So nung time na yon, ano yung madalas mong ginagawa na medyo related to gymnastics?
do you really play around with like the monkey bars or kasi na-experience ko yung Mm. playground Oh, yes. di ba nung Lahat bata? ng mga Ikaw din bata. ganun ka? Yes po. Nung bata kasi ako makulit ako, pero hindi ako yung maingay na makulit. Like, nandiyan lang ako, tumatakbo. And at that time, di ko alam tawag sa cartwheel, pero nagagawa ko na siya. And then, may kaibigan kami, pero hindi namin alam na gymnastics siya. Gymnast siya that time. Pero alam lang namin, magaling siyang tumambling. And that time din po also, usong-uso yung breakdance po. Yan, For sure. breakdance. Kasi All-Stars. Yes. Philippine yes All-Stars. Po, Philippine All-Stars. So nag-breakdance ka din. Doon po talaga nag-start yun. Like, konting sayaw-sayaw. Pero mas more on tumbling talaga yung na-feel ko na mas gusto ko. Yung nung bata po ako. So, nag-practice kami sa playground po. Like, really, sa damuhan po talaga. Ng breakdancing. Ng tumblings po. Tumblings, Yes po. yeah, all the Yung mga tricks na po. Mm. So breakdancing pala ang reason. Yes po. Interesting. I didn't know that. Oo nga, interesting. Galing. So, okay. So, nung pumunta kayo sa gym na mismo, for ano to, parang tryout ba to? Or lessons? Hindi po eh. Like, sabi kasi po nung kakilala ng kaibigan namin na gymnast. Pero hindi namin na alam na gymnast siya. Sabi niya na, ba't hindi kayo sumali ng gymnastics? Ano po ba yun? Ganun. Basta pumunta kayo sa Rizal. Mag-tryouts kayo. Kahit ano gawin nyo, sabi niya na po. The next day, nung pagkasabi niya po nun, pumunta agad kami, dinala kami ng lolo ko po. Naalala ko parang 17 kami na kids po na dinala ng lolo ko. Yung mga pinsan-pinsan ko, mga kaibigan ng pinsan ko. Hanggang sa, ayun nga po, kasi outsider po kami, hindi kami agad-agad pinapasok kasi sobrang dami din namin. Tapos ang dudungis pa. Humble beginnings yes talaga. Po. Hanggang sa may nakakilala yung lolo ko. Actually, one of our kaibigan. Yung tito niya dun din nagtatrabaho, which is sa swimming. Hanggang ngayon nandun pa din po siya. So, siya yung nagpapasok sa amin nung una. Basta makapasok lang kami sa mismong Rizal. And then, pinadiretso niya po kami sa gymnastics. But at that time din, hindi talaga kami pinapapasok. Hindi talaga kami like bawal. Kasi may fees and kailangan yata may letter pa for that. Pero yan, pag di nakatingin yung guard, tumatakbo kami, papasok. Like, really, ang kulit po namin. Okay, you said, sabi sa inyo, sabi ng friend mo na gymnast, Yes, punta kayo doon kahit ano gawin nyo. Do you remember what you actually did nung nandun ka na sa gymnasium? Yes po, pagpasok po talaga sa gym, para siyang malaking paradise sa akin. Naalala ko talaga. Parang medyo kumikinang-kinang ko siya sa akin kahit hindi na, ngayon, hindi na siya ganun po kalinas. Pero nung at that time, parang ibang world siya for me. Ang laki niya, ang saya ng mga bata, parang ang saya-saya sa puso nung pagpasok ko po. Ayun yung hindi ko po makakalimutan. Was that na experience. was that parang turning point na, uy, parang gusto ko to? Like you wanted to, Actually, hindi pa po eh. hindi pa. Yung una din, laro-laro pa po talaga eh. Kasi like bata pa po talaga eh. 7 years old. Yeah, gusto ko lang matutong tumambling, matutong mag-tricks ng mga ganon. Pero ano po eh, naging way din po siya for me na pasok lang ako sa school and then pag-uwi, may nililook forward na po ako na gagawin. Hindi lang basta ako naglalaro sa labas, pero na-build na pala yung future ko while doing yung gusto kong gawin, which is gymnastics. Nung kanina, no, when you described that, sabi mo parang kumikinang-kinang pa, you were so
in awe Yes about po, by everything. Ano yung pinaka I guess anong apparatus yung parang pinaka na-attract ka talaga? And because of that ba parang ayaw mo na rin talaga mag-try ng ibang mga sport, or did you want to? Yung sa event po muna. Floor talaga, floor tsaka vault talaga yung nakikita kong gusto ko siya i-try nung pagpasok po. Well, nung gymnast pa po, nung nag-start pa lang din po ako, nagtatry din po kami ng iba-ibang sports. Like, nag-try din po kami mag-swimming, mag-diving din po also. And, ano pa ba? Basketball kasi talaga popular talaga sa Filipinos ang basketball. Pero because nga po sa height ko and sa swimming naman, napapagod agad ako. And nag-try din kami mag-diving pero sobrang natatakot talaga ako sa height. Oo. Kaya hindi siya controlled So para sa'yo talaga gymnastics Yes was po. something new. And I think na kung bakit nagustuhan mo yung floor was because breakdancing, Yeah. lahat ng floor movements from like Thomas Flair, so mga Yes, ganun-ganun into like, I don't know, hindi ko alam kung anong tawag sa Philippines, like, but yung 1990, yung handspin. Yeah, I used to do that kasi ginagawa ko rin yan. The breakdancer ako. Yeah. And that's what inspired me to go into dancing was because nakita ko rin yung mga tao that would just do like a front kick somersault on the spot lang. Mhm. And then this, sayawan na. And they were like, parang gymnast to you know? Pero yung gymnast, when they do that stuff in a circle sa mga sayawan, parang ikaw na, you're the man. Pero kahit wala kang masyadong rhythm sa dancing, pero yan ang ginagawa mo, man, that's already talagang astig. Cool Yes, mo, yes. di ba? You're so cool. And that's mesmerizing sa mga ibang tao. Pag nanonood sila, they're like, paano magawa to? Anong ginagawa nila? Ganun lang kasi ako. Eh, Ganun lang. Pero that's why floor was something that you really liked. Yes po. And dun din talaga po kasi ako pinaka nabigyang oras ko po talaga at that time. Well, sa coaches din po kasi like, ayun lang din po yung marami tayong knowledge pagdating sa ganang event po. Kasi sa ibang aparatos, ang magagaling talaga international like Japan, China, Europe talaga yung magagaling sa ibang aparatos po. Speaking of moves, ano yung mga favorite moves mo? When you started yung sa mga breakdancing, yung mga or naalala yung ko that time, inaaral ko mag-Thomas Player po. yung Ano mga- yun? Yeah. Gagawin ko. Gusto mo, gawin ko ngayon. Actually, dati lang. Dati. Na-shock yung mga tao. No, Thomas Flair is the most beautiful move in dancing or breakdancing. It's a startup. So when you start with your feet split and then you get your hands up like Yes. this, parang you swing your body momentum into it. Use your left hand, or depende kung saan ano side. And then Yes. once you kick up, this left one sweeps Yes. behind you to do this. Inisip ko, okay, Yes. I get it. I kind of... Yung ganun. Para po siyang helicopter. Parang ganun. Yeah, yes. So when you do that, I don't know how it looks on the camera, pero you keep on going, continue. Maganda rin yung pag kahit isa lang magagawa mo. And then you can go into a windmill. Yeah, or windmill. Parang combination. Yes po, yes. Nagagawa mo rin nung bata ka rin. Hindi po. Like, nagtatry talaga po. Pero more on, kasi mahirap na stuff pa po siya. So, nag-focus po ako sa tumblings like twist, full twist, half twist, yung mga ganun pa. Sorry, bigla ko naisip Galing. ngayon when you were describing it. Ito ba yung parang how your legs look like kapag nasa pommel horse kayo? Parang Yes umikot. po, Yun, yes po. ganun, diba? Yes po, ganun. So, pasok na pasok pala talaga sa gymnastics. But I wanna go back, Carlos, dun sa sinasabi mo na, well, you fell in love with the floor kasi yung mga tumblings, Yes tapos the po. coaches also were encouraging that. Pero, how did that affect the mindset, I guess? When you know na parang dito ako magsistick kasi ito yung parang madaming knowledge yung Pilipinas, did it kind of,
I don't wanna use the term hinder, pero did that kind of like steer you to that direction as opposed to wanting to try out the other apparatuses or focus more on the other apparatuses? Yes po, may pros and cons siya. Pros, syempre, nabigyan ko po ng maraming oras and mas nag-excel po ako doon. And di ako, nahirapan po talaga sa practice but yung improvement po nandun siya. Kitang-kita. Yung cons naman kasi hindi ko na bigyan ng ibang time na yung ibang apparatus po. Doon po ako naghahabol nung 13 years old ako, which is super late na as a gymnast po. Ayun lang naman. Pero, sorry, Yeah. just one thing. When did you think na parang, wait, this is for long term? Okay. Nung 2012, You're 12. Mhm. Yeah. 12 years old ako po, and then yung mga teammate ko, Olympics po that time. Nanonood sila ng Olympics. And hindi ko po alam yung Olympics that time also. Like, wala lang, pumupunta lang ako sa gym para mag-practice po. So, nanonood po sila yung mga coaches ko and yung mga senior teammates ko po. Then parang nagkakagulo sila. Then nakisali po ako. And then, sakto, pagkapanood ko po, nandun, pinapanood nila yung naging idol ko po at that time. Si Kohei Uchimura from Japan po. Sobrang hirap kasi ng ginagawa niya, pero sobrang ganda niya po gawin. Parang sobrang dali niya gawin. Pero pag ikaw yung gumawa, sobrang hirap niya maabot. Parang ganun po yung feeling. And then, sinabi ko sa sarili ko na, parang balang araw gusto ko rin makasali ng Olympics and manalo ng medals po. Doon talaga nag-start ako mag-focus and mas piliin po yung gymnastics. Nung 12 years old po ako. Like really, like super crystal clear nung time na yon, yung moment na yon na sinabi ko sa sarili ko na gusto ko rin maging kagaya niya po. Pero that time, at 12 years old, alam mo yung mga sakripisyo na kailangan mong gawin, right? And discipline. Yes po, yes po. What was your routine from then on at 12 years old? Yes. Sa floor and vault, sa floor talaga may potential po talaga. Sa vault, sakto-sakto lang po. And then, nung dumating na kasi yung Japanese coach ko namin dito sa Philippines, siya po talaga yung humubog sa akin talaga. Doon po ako marami natutunan. Nung pagdating niya, doon ko rin na-experience na, ganito pala yung gymnastics. Sobrang hirap niya talaga pala. Hindi lang siya basta laro. Kailangan mo mag-focus pala talaga. So every after school, pag actually kahit nasa school pa lang, naisip ko na agad yung gymnastics eh. Kasi hindi rin po ako school guy. Hindi po ako like school person. Paano po ba? Like, kailangan kasi pumasok sa school kaya pumapasok na po. And habang nasa school, iniisip ko kung anong gagawin ko sa gym. Paano ko ima-mindset yung pag-start ko sa training. Kasi sobrang draining niya po eh. Kailangan ng maraming energy. Plus, kailangan ng matinding focus. So, sa school pa lang, wina-warm up ko na yung sarili ko. Inihilat ko na yung sarili ko kung paano ko siya gagawin sa araw na yun po. Pero when you said that you were already thinking about it, nasa school ka pa lang, meron bang parang feeling of you were kind of dreading it? Or was it pure excitement? Or may anxiety na rin konti? Kasi parang, alam mo na nga, na ang dami mong kailangan gawin. Nung pagbata ko, hindi mo naman po alam kung ano yung overwhelming na feeling and stress na feeling eh. Or yung anxious na feeling eh. Parang excited ka lang, nilolook forward mo lang siya na, gusto ko siya gawin, gusto ko na siya gawin.
ngayon pa lang gusto ko na siya gawin. Yung ganong feeling po. Pero syempre, kapag pagod po talaga yung tao, mapabata, matanda, like, inaayawan yung isang bagay kahit gano'n mo pa kagusto kung hindi ka fully recovered po Pero as sa bata kasi, like, matulog ka lang, paggising mo, okay ka na Okay na. ulit Yeah. Game na ulit Recharge na. Yes po Ilang hours yung training mo that time at when you were going to nung school? nung 13 years old po ako, doon na nag-start yung health training. Talaga siya. Health training. After school, 3 kasi tapos po high school. So 4 ako mag-start po. Matatapos kami mga 9 or 10. Depende pa po sa performance yun. Pinakamatagal ko, inabot po ako ng 1 a.m. Dito po yan sa Philippines. Then gising po ulit the next day. Then training po ulit. Yeah. So, inabot ka ng 10 hours sa gym Yes, at one yes, point. yes. Pero, take us through your day, I guess. Anong oras ka gumigising for school? May breaks ba in between? Tapos, syempre, papasok mo pa yung mga homework. Lahat Yeah. yun. Yes. Yung normal po, pag di po ako umaabot ng 12, natutulog po ako mga 11:30. And then, gising po ng mga 5:30 or around 6, mga ganyan. 5:30 to 6 po. Then, pasok po sa school, start ng 8 hanggang 3. And then, from 3 po, biyahe na po yun, diretso sa gym. Dala-dala ko na yung mga gamit ko po nun. And Saan then, yung bahay mo at saan yung gym? Gaano kalayo? sa Malate po. From Malate to UNAV sa United Nation po. And then jeepney? Jeep yung po, jeep. Jeep? So, Isang jeep or dalawang? Isang jeep lang Isang po. jeep lang. Diretso At least isa. hanggang Lazal po. Sa Lasal. Sa Vito Cruz. And then, baba po from there, lakad ng konti. Then start na ulit mag-practice po. Well, sa school naman, may lunch break naman po. So, 1 oras break. Then, pag break po, nanonood ako ng mga competition. I was gonna say nga, gymnastics Yeah, pa din. yes, boy. May YouTube noon eh. Mm. May Ayaw nga pala. May YouTube na. Oo, may YouTube Yes. na. He's young. He's still young. Yeah. Hindi na- Sorry. Mga 90s, 80s kids. Oh, that's crazy. Okay. So, ilan taon ka ulit nung yung health training na? 13 years old. 13 po. years Yes po. old. Tapos, yung health training na yon, how long did that last? Kasi syempre alam Oh. din natin, there was a time na biglang nag-transition ka to living in Japan and Yes training po. there. Hanggang 15 natapos siya. Pero nung nag-16 po ako, which is lumipat po kami sa Japan. Doon na nag-start yung health training times 2. Akala ko wala na. Times two na. Like, Bakit? Why do you say that? yeah, grabe. Like, sobrang hirap ng training doon. Pero nag-benefit naman po ako. Like, really. Nadala ko siya hanggang ngayon. Pero yung experience na yun, syempre, like, kasama din doon yung wala kang kakilala, wala kang kaibigang kasama. Language pa. Language barrier po, culture, sobrang iba, like, ang daming kailangan i-adjust po talaga. So, This was what year? 2016. 2016 po. Yes. Before 2016, were you able to compete already? Yes po, Locally? international. And what was your ranking noon for your age group? First time ko po mag-international 2014 yung may mga kalaban talaga na malalakas. Mm. Which is, pero dito siya ginanap. Mhm. ASEAN school po. That time nakita na rin talaga yung may potential talaga ako sa floor and vault talaga. Pero at that time nagtatry na rin po ako mag all around. Pero at the same time parang mahirap-hirap pa siya. And then 2016 hindi ko rin po makakalimutan na experience when I competed po sa Pacific Rim sa Seattle po. Doon ko nasabing isa na akong ganap na gymnast kasi medyo stable na as a junior level. Parang stable na yung mga skills ko in all apparatus and nakamedal po ako
So, parang naging resibo ko po siya na, okay, isa ka ng ganap na gymnast, parang into the next level naman. Parang ganun po yung situation ko. That is crazy. Kasi kung hindi mo naranasan yung hell training, siguro hindi mo naabutan yun. For sure po. For sure, right? Yes po. So 2013 or 13 years old ka nagsimula ng hell training. 2016. 2016, Health 16 training years old. times 2. No, before that. Yes. Was it before that or after you nag-Seattle ka? Na nagpunta ka ng Japan? Was the Seattle before Japan? After or? ng Seattle, nagpunta na po ako ng Japan. That's the Yes one. po. Yes po. Okay. Galing. Let's talk about yung Japan. No? Sabi mo, yung hirap yung culture, training, wala kang kilala, wala kang Yes, friends. How did that, I guess, help you in your training journey and you as an athlete? Whoops! Teka lang! Di kailangang clutch ang pakikinig sa podcast na ito. It's the crucial moments that count. Kaya make this moment count with Sports Plus. Visit sportsplus.ph now. Dahil easy lang ang mag-sign up. Huwag ring kalimutang mag-like, follow at subscribe sa socials ng Clutch Talks. Mas natutunan ko pong i-spend yung energy ko sa gymnastics lang. Kasi sa school nila, like, ibang-iba rin yung culture ng school nila eh. Maluwag. Hindi ko naman sinasabing maluwag na, like, pa-relax lang. Madami silang course. Like, may course sila for athletes. So, yung study mas maikli and mas nakapokus sila for trainings po talaga. Ayun yung masasabi ko wala tayo sa Philippines. Kasi sa atin po kasi parang PE class lang. sports lang yan eh. Parang ganun po sa atin eh. Pero sa kanila, like, binibigyan po nila ng halaga and support yung mga bata na gusto talaga pumasok sa sports po. So, may course sila na ganun. And masasabi kong nakapag-focus ako, nakapagbigay ako talaga ng oras para makapag-training po. Yung mga kasama ko po sa school, driven din talaga sila. Iba yung spirit nila eh. May mga Pinoy din? Wala. Wala po. Ako lang po Oh yung my Pinoy at gosh. that time sa school. Saludo, man. Yes po. So, ayun din, naging mahirap din po na path yun para sa akin. Kasi mahihain talaga ako eh. But at the same time, na-push ako talaga na kailangan ko mag-aral ng language nila. Kasi pumapasok ako sa school. Tapos, wala naman natutulong sa akin. So, might as well, like, tulungan ako sarili ko, mag-aral ako. And, mas magaling po kasi ako makinig eh. So, minaral ko talaga yung tono ng pananalita nila, paano sila magsalita, paano sila mag-usap, hanggang sa pinapractice ko siya araw-araw. And hanggang sa natuto ako, karoon ako ng mga kaibigan po. Konti-konti, natulungan din ako na ma-boost po. Kasi syempre, kailangan ko rin po ng output. Kasi palagi ka doon ko na naranasan ma-stress sa training. Ganun pala yung anxiety na nade-drain na ako. Ayoko na siya gawin. Kahit gaano ko pa siya kamahal, parang wala nang energy na lumalabas sa katawan ko, and drain na rin yung spirit ko na pumunta pa sa gym. Pero sa mga kaibigan ko na yan, kasi driven din talaga sila, yung spirit nila na doon hindi nila sinasabing basta kaya mo lang eh. Na ini-explain nila kung paano mo siya gagawin eh. Yung mga kaibigan ko po na yun, ngayon mga elite na rin eh. Mm-hmm. So, How long yung journey mo sa Japan? How long was that? 7 years po. 7 years. So, magaling ka mag-hapon. Yung everyday, O, pasample naman dyan. Kahit ano sabihin mo. Sumimasen. Yeah. ngayon medyo, Arigato. hindi ko na po siya nagagamit. Nung pagbalik namin, parang 2 weeks before Jakarta yun na kuya.
2 You were weeks in before Japan. Jakarta, preparation for World Championships po. Yeah, bumalik kami for training camp and then kinakausap ko po sila. And then Can you say something ngayon? Kahit sabihin mo my name is Colonel Siulo and I'm a gymnast in the Philippines and yeah, I love doing gymnastics. Parang ganun lang. Okay. Ito yung camera. Okay. 私の名前はカルロス・ヨルです。体操やってます。2028の、LA オリンピックを向けて頑張ってます。どうぞ、応援よろしくお願いします。 Subtitle nyo yun, Yeah, ha? man. Arigato, man. Huwag kalimutan yung subtitle, ha? Galing. I was in Japan just like three weeks ago. Magkasabay tayo halos. Oh, yeah. Oo, magkasunod Ang ganda tayo. eh. Exactly. Parang local eh. Mhm. Di ba? Okay, I wanted to ask pala about that kasi I'm sure sa lahat ng mga bumibisita sa Japan, what they can relate to is the respect that they have, not just for, other people, but also the craft. I guess kung paano rin yun nakatulong in how you handle not just your gymnastics career, pero yung everyday life mo rin. Yeah, sobrang strict nila pagdating sa time and sa details, sa training, sa details sa plan, sa details sa meal. Sobrang tinitake nila into the next level na hindi mo ma-experience sa Philippines. So, hindi ko din masasabi maabot ko yung Olympics kung nandito ako nagte-training. Naabot ko siya kasi nakapag-training ako sa Japan, nakakita ako ng ibang culture. Nakita ko kung paano sila mag-training, talagang patayan talaga sila mag-training. When I say patayan, talagang yung focus nandun. Araw-araw, paulit-ulit nilang gagawin. Hindi ko nga alam kung nagsasawa sila po eh. Ako na nananawa kakapanood sa kanila po eh. Kasi syempre nakakasama ko po sila eh. And ako, iba yung style ko eh. Masasabi kong, Japanese style na yung galaw ko. Kung paano rin ako mag-isip. But at the same time, iba-iba ng style talaga each athlete po eh. So, yung style ko, hindi ko kaya yung style nila talaga eh, na hanggang dulo, ayun at ayun pa rin yung ginagawa nila. Po kasi ako yung more on, may ginagawa akong hindi nagme-make sense, pero in the end, parang connected siya doon. To each his own naman talaga. yes, diba? yes. Okay. Maiba lang ako kasi bigla mong sinabi yung pagkain. Ano bang kinakain ng isang Carlos Yulo? Actually, that we good to know. Oo. Ano bang may special meal Wala plan ka naman ba? po. High Sila protein strict meal? kasi sila doon. Pero sa akin po more on protein talaga, protein. Pero neto ko lang siya nalaman nung nagpatulong po ako kay Coach Janet. Pero before, normal eating. Mas maraming training. Mas marami rin kain po talaga. Kasi nababurn mo. Right? Yes po. Hindi, parang kinanap din siya ng katawan mo eh. Hindi ka pwedeng hindi kumain. Hindi ka naman din, hindi pwedeng hindi gumalaw. So, mas maraming galaw, mas maraming kain. So, pag onti lang, Sunday, parang, ayun yung ko po off day. Monday pala yung off day ko sa Japan. So, pag Monday, hindi ka nagugutom kasi wala ka naman pong ginawa eh. Pero pag afternoon, grabe ako mag-meals po talaga. Madami ako kumain talaga. It's really a balance. Pero, do you have I guess what I want to know also is, do you have cheat meals? And what do you do on your off days? What do you do for fun? Also supplements. Kung ano mga supplements mo. Sa Japan po, Amino Vital. Ayun yung po talaga sila. Hindi din sila nagpo-protein shake or drink po eh. Off day, Monday kasi may school po ako. Natatapos yung mga 5 yata. Yeah, mga around there po. And then therapy po, mga 2 to 3 hours therapy. So technically wala po talaga akong off day kasi nakalaan siya for recovery din eh.
Yun, cheat meal, kung ano yung matripan ko nung araw na yun po. So, meron kang favorite food? Or something like that? Ramen. Ramen sa Japan. Like, especially local. Yung pupunta ka sa shop. And then, yung sa gilid-gilid lang. Ayun yung masasarap talaga na ramen. Tama. Kasi when I was in Japan, Oh. when the group, kasi kasama ng mga grupo, and they said, mag-ramen tayo. I'm not a ramen guy. So, nandito na tayo sa Japan. Sige, mag-ramen. When I ate that ramen, dalawa. I said, I ordered another one. Napakasarap. Kasi legit Yes, po. Small restaurant Yeah. na, hindi siya yung... Hindi mga Yeah. branch, ano. Yeah. Din po talaga yung masasarap. Yeah, yung mga parang, nadaanan mo lang. Kaya nag-gain Try ako ng natin. konti. Ayun yung masasarap po. Yes po. Yung mga 8-seater lang, ano. Yung mga Oo. pinipilahan ng That's locals. Okay. Okay, sige. Continuing with Japan journey. You're there for 7 years. Teka lang. 2016 2016 to 2023. Okay, but before that, you already won a gold medal sa Worlds. Tama ba? 2019 po. First ko po manalo ng World Championships was 2018 po sa Doha. Sa Florida po yun. Pero parang third place lang po ako nun. And then yung 2019 po, dun po ako nag-medal ng gold. Yes. How does it how does it feel na kasi alam ko ikaw ang first na mag-gold sa World Championship, representing the Philippines in that way and getting that kind of recognition also. At that time po, hindi po ako emotionally connected sa sarili ko. So like, hindi ko alam kung ma-overwhelmed ba ako. Like, alam ko lang nanalo ako. And that's it. Parang ganun. Like, wala pa ako sa ganun ka-deep level ng relationship ko sa sarili ko po. Kasi natutunan ko siya nung pag-uwi ko po dito sa Pilipinas nung 2023. Doon ko siya na-workout po. Pero at that time, parang, nanalo ako. Okay. On to the next. Like, wala talaga siyang feedback and wala siyang feelings na proud ako sa sarili ko. Why do you say that? Why do you think that happened? Maybe because also po parang more on trainings talaga yung focus. We're making results po talaga. And may mga resibo naman din. May receipts naman po. But at the same time, parang at that time then, hindi siya naituturo po nung coach ko kasi more on training. Medyo feeling ko na at that time, I'm just doing gymnastics. Parang ganun na lang. Parang robot ka, Yeah, in a way. yeah. Ganun po. Nawala na rin I get it. nandun pa rin yung passion, pero siguro yung connectedness ko sa sarili ko, wala pa po ako dun. Yeah, You know parang what? ganun. Sometimes maganda yan. For me, because as an athlete, sometimes I would love to feel nothing and just train. And yung goal mo is just to be the best and be the best you can every single day. Parang Android. You like wake up, bam, machine, ito yung kailangan gawin. But what I'm surprised is when you won, you still didn't feel anything much. Well, happy. Siyempre, happy, Yes, yes. happy kasi but at the same time, parang di ko rin alam kung ano nangyari at that moment and time po. O siguro I'm point of just your life happy din. lang. Pero paano po ba? Kasi mas tumatak sa akin yung pagkapanalo ko noong 2016 kaysa noong 2019 po. So, ayun po, parang mas nawala yung yung relationship ko with myself siguro. And syempre siguro, tumatanda po ako and lumalaki po. Parang hinahanap ko din kung anong gusto ko. Hinahanap ko rin kung ano yung para sa sarili ko po. Siguro that time po, maturing po siguro. Part din po siguro. When did you realize na parang nawala yung connection? Was it as soon as you won that gold? After po parang okay, nanalo ako. Like, hindi ako aware. Parang ganun po. More on like that. Di ka aware
sa nangyayari. Alam mo lang nanalo ka. Pero yung napanalunan ko, hindi ko alam kung gano'n pala siya kabigat. Gano'n pala siya kabigat. Hindi ko siya naramdaman that time. Baka yung mga kalaban mo, they were like, parang ganun sa'yo. But really, maybe, was it because Olympics was something that you were eyeing out din? Ayun pa Kaysa po sa- yung isa. Kasi yan. malapit Kasi na. pag Olympics. Yeah. Isa din po siyang aspect po siguro kung ba't ganun din yung naramdaman ko. Kasi ayun yung pinaka-inaay ko makasali sa Olympics, manalo sa Olympics. Siguro hindi siguro, magkaiba talaga siya ng weight. Yung World Championships and Olympics. Kahit na parehas siya ng difficulty. Kasi mahirap sa World Championships po Kasi ayun yung trials for Olympics Is it the same yung mga kalaban mo rin? Yung mga nakikita mo sa World Championship? Yes po, I think? kasi ayun na po, dun na po sinasala kung sino yung makakapaglaro sa Olympics Siya po yung mismong qualification for the Olympics. So, nandun na lahat po talaga ng magagaling. Pahirapan talaga pumasok po sa Olympics. But okay, Olympics is 2020, right? Yes, Tokyo Olympics. You just won gold in the Worlds in 2019. Kamusta yun? Was that a magandang buwelo ba for you? I mean, I guess mentality-wise or how you feel about your body? More on na-stress ako that time. Doon talaga ako na-stress. Kasi naiisip ko na yung Olympics. Parang kakagaling ko sa win. Mas madami nag-e-expect sa akin. Pero actually parang hanggang ngayon naman po nakapokus ako kung ano yung naiisip ko, kung ano yung expectation ko sa sarili ko. Hindi kasi ako yung expectation ng tao, hindi ko talaga siya tinitignan. Pero at that time, parang ang bigat-bigat po talaga. Nung weight, nung dinadala ko. Maybe because hindi ko din nakakausap yung sarili ko at that time na mas deeper sa kung ano yung kaya kong gawin ngayon. That time kasi talaga, kakagaling ko sa win, akala ko. Syempre, pag galing mo sa win, hindi naman win agad next Ay, doon ako nahirapan mag-cope up po. Na, di ko kasi siguro din natanggap na nanalo pa ako nung World Championships. Parang, pinipilit yung trainings ko po. And then, that time, nag-iba din ako ng meal plan. Nag-try ako na vegetarian. Tinry ko po siya. Kumusta? Okay siya for 2 to 3. Actually, 1 month okay siya. Nakaka-cleanse siya talaga ng body. Pero hindi siya yung nakasanayan ko po So, Protein ang hinahanap. bumigay yung bones ko So, kaproblema po doon. And syempre, pandemic po. Mahirap siya talaga physically and mentally kasi wala kang nakikita ang tao. Then, nakakapag-training naman po kami but limited lang yung transportation. Kailangan nakasasakyan ka talaga. And then, hindi ka pwede masyado lumabas po. So, ayan, naapektuhan din po ako nun. And yung winning ko talaga, feeling ko medyo na-relax ako ng konti. Kasi medyo late ko na siya na na-realize and na naramdaman. Nanalo ako. Siguro parang kaya ko naman siguro sa next competition which is yung Olympics. Naapektuhan ako sa ganong aspect. And since walang mga other competition after nung 2019, kasi by March, nagsara na po That's right. Lahat ng mga gymnasts. Naka-apekto din po yung walang competition sa akin. Kasi po ako yung baga sa sasakyan or sa gas. Diesel ako kailangan may step 1, step 2, step 3 na competition bago ko mas mapainit yung sarili ko sa last competition. So, yun po. Nung nag-Olympics, super frustrated. Hindi ko alam ba't ganun yung nangyari. Again, hindi ako aware po sa
sa ginagawa ko sa sarili ko. And prepared naman na pumunta doon. At the same time, parang hindi ko pa na-embody talaga yung emotional and spiritual ko na connection sa sarili ko po at that. What was the mentality like? I know you were saying na parang hindi ka naman masyadong nagaano sa expectations ng ibang tao, pero I guess, ano yung expectations mo sa sarili mo noon? And what were you thinking right after Tokyo 2020? Manalo po talaga manalo. But at the same time, may step din pala siya. Like, hindi lahat nananalo po So, kailangan mo din siya tanggapin. And nung natalo kasi ako, parang dinamdam ko po talaga yun. Like, umiyak talaga ako. Sobra akong iyak nun hanggang mataas yung Olympics. Parang lumilipad lang yung ulo ko kasi parang naisip ko yung mga pagkakamali ko po that time And then, nakapakinas naman po ako sa vault. Pero hindi ako masaya Like, hindi siya yun Kahit mag-medal ako ng bronze din siguro. Kasi pang fourth po ako nun Yes. And konti na lang yung Difference. puntos Puntos. Parang naisip ko kahit maka-bronze ako, parang hindi pa rin siya enough Parang may hinahanap talaga ako. So, that time po talaga, sobra yung gigil ko, yung galit ko. Sa sarili ko din. Super frustrated ako. Pag-uwi, hindi ako nagpahinga talaga. Which is sa Japan din naman yung uwi ko. Pag-uwi po talaga, rekta practice ako. Like, practice lang ako ng practice po. Naalala ko Pwede mong sabihin Hell Training Part 3? Yung after after ng Tokyo? Hindi po more on like realization na siya. Maturity na. Yes po. Nandun na yung Specific sa training. Yes po. Hindi ka pwedeng nagte-training ka lang Kailangan pumupuntos ka every punta mo sa practice. Hindi lang basta nandun ka. Okay, so, because nabanggit na rin yung word na maturity, and I distinctly remember, like, when you would get interviewed, and comparing yourself from 2020 to 2024, lagi mo sinasabi, mas mature na ako ngayon. Yeah. Anong ginawa? Ano yung steps mo to get to that point? And ano yung self-realization ba yun? Did you ask help from, let's say, mga professionals, mga friends, teammates? Malaking part po talaga si Chloe talaga. Kaya palagi ko yung sinasabi yung pangalan niya. Hindi dahil kasi partner ko siya. Hindi ganun po. Like, siya yung nagturo sa akin piliin sarili ko. Which is pinaka nahirapan ako. Kasi ako yung type na ayoko yung may sama ng loob sa iba po. Parang ayoko nakaka-perwisyo sa iba. Yung ganun po. Speaking of Chloe, how long have you guys been together? 5 years na po. Oh, 5 shucks. years So, pre-Tokyo. Yes po. Bago mag-Olympics po. She was there na. Yes po. Pero online po kasi syempre may pandemic and stuff like that po. So, she's from Australia? Yes po. Saan sa Australia? Sa Melbourne po. Melbourne. Yeah. Doon din ako lumaki. Oh. Yeah. Alright. So wait, I haven't heard Wow. her speak, pero she's got a true Yes, blue ma'am. Australian accent? Yes po. Okay, Not so bad, speaking of alright. Chloe, Yeah, okay, Chloe you na. said, first online lang, Mm. Kung okay lang sa'yo, Yeah, deep no dive worries tayo konti sa relationship nyo. How was it like nung nag-start pa lang kayo? And yung maturity, yung journey nyo ba throughout this, like yung being more mature, did you guys get to that point together or parang siya yung nagdala sa'yo doon talaga? Nauna siya, ganun. Masasabi kong mas mature si Chloe sa akin kasi siya yung nakakaranas ng ng buhay outside sports. Kasi iba yung buhay sa sports po And yung naranasan ko, nakatutok lang ako talaga sa sports. Siya, like from 16,
nagwo-work na siya eh. Like, part-time jobs kasi pwede yun sa Australia eh. And nag-iipon siya ng money niya. Like, yung mga ganong stuff. Siyempre, iba pa rin yung nakakita ka ng, nakakasalamuha ka ng ibang tao. Sineserban mo sila. Nakapagtrabaho ka sa iba't ibang shops. From there, nabubuo mo yung personality na gusto mo eh, and yung mga ayaw mo na na personality paglaki mo. So, sa kanya ko natutunan yan kung paano niya itrato yung mga customers talaga. Like, ganun niya din itrato kahit sinong tao. Like, ayun yung hindi ko naranasan, syempre po. And as an athlete, sobrang mayayain din kasi ako. And di ako nag-i-speak up talaga. And siya, yung culture nila sa Australia, like, you have to like really stand for yourself eh. And you really have to protect yourself. Basta nasa tama ka. So, ayun yung mga differences po ng culture na meron siya and natutunan ko sa Japan. At the same time, umakma din siya sa akin. Yeah, bakit nga hindi, no? Wala naman akong ginagawang masama or importante din na pahalagaan ko, mahalin ko yung sarili ko. Ba't hindi ko kaya gawin yan? So, connection po sa ginagawa ko, which is sa gymnastics. Nung pinili ko yung sarili ko, yun na, dami kong tao na nakita na hindi naman talaga nila ako sinusuportahan. And then may mga iilang tao talaga na eto, sinusuportahan talaga ako neto no matter kung ano yung gawin ko sa buhay. As long as wala naman po akong ginagawa masama. So, kaya ako yung nasabi sa interview ko po na mas naging mature ako. Kasi, nung pinili ko yung sarili ko, mas naging connected ako sa emotional state ko po eh. Na, alam ko pag pagod na ako, like, bigyan ko namang oras yung sarili ko. Magpahinga ka naman. Kasi, yung pinakamalaking investment ng isang atleta is yung body eh. So, kapag wala kang healthy na body, wala kang ipoproduce na maganda. Like, wala kang ipoproduce na magandang training. And, hindi lang siya basta physically eh. Like, na-connect ko din po yung pagiging emotionally Bago sumabak sa mas matinding usapan, easy lang. Nasa Clutch Talks pa rin tayo with Eruption and Denise Tan. Powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kaya for more content like this, visit sportsplus.ph. yung emotional intelligence ko sa kung paano ako mag-isip eh. Kung paano ko ipaplanohin yung training ko eh. Kasi iba yung pumupunta ka lang para mag-practice, pero iba yung pumupunta ka kasi may goal ka sa practice na yun eh. Which is sa araw na yun eh. May And purpose. na-breakdown mo siya. And mas naging aware ako sa sarili ko. Tama ba yung ginagawa ko? Outside, inside gymnastics na hindi na ako takot i-confrontahin yung sarili ko. Maging totoo sa sarili ko. Pinaka nahirapan din ako na maging honest sa sarili ko kung gusto ko ba yung ginagawa ko. Gusto ko ba siya kasi gusto ipagawa sa akin ng coach ko or gusto ko siya dahil gusto ko siya gawin para mag-improve ako. Alam mo, ang laking bagay, no. Because, and I get that, you have to choose yourself talaga sometimes because being an athlete at this level, all eyes are on you. The pressure. Whether you like it or not, the pressure, the expectations, lahat, madaming sinasabi. I think it was good what you were saying about Chloe. Parang giving you the importance of self-love. Yes, pa. You know, you gotta love yourself. You gotta do things for yourself, not do it for other people or do it for. Totoo po. Kasi from 2016 or 2013, binigay ko na po lahat. Like, syempre gusto ko makatulong sa family ko. Binuhos ko lahat doon. But nung 2020, parang doon ko na din na-realize na
parang para sa akin naman this time. Yeah. Para sa akin naman. Kasi all these years, nabigay ko naman na din para sa ibang tao. Bakit hindi ko mabigay sa sarili ko? Kasi at that time, parang medyo na 50-50 pa po ako. Kasi hindi ko alam yung world na yun eh. Yung stage na yun eh. Na mapili yung sarili ko. And hindi siya pagiging madamot. Kasi sa culture natin, parang pag pinili mo yung sarili mo, iba ka na. Sarili mo na lang iniisip mo. It's not like that. Like it's more of like giving more time and space for you na mas makapag-produce ka ng sarili mo. And ma-establish yung sarili mo. Hindi dahil, hindi ka, kahit walang Olympics, like ikaw mismo, like, pag nawala lahat, parang sino ka? Ayun din yung mga question ko sa sarili ko at that time po. Parang mawala lahat, like, Olympics, mawala siya, like, it doesn't matter as long as na mahal ko sarili ko, connected ako kay God. Actually, mas naging connected ako kay God nung dumating si Chloe talaga. Yung importance po nun na naibigay sa akin. Ayun talaga yung nag-help and feeling ko mas umukit po na maging mas mature ako sa sarili ko and how I view yung buhay ko. Sa Yes, tingin po. mo, you think si Chloe was yung parang susi na sa buhay mo? You reckon for now and how everything Yes, has po. flourished? Yes po, kasi pinagdasal ko rin po siya, si Chloe. Pinagdasal ko po siya na bigyan ako ng taong tutulong sa akin. Magmamahal talaga ng totoo kahit ano yung piliin ko sa buhay. As long as hindi siya masama or hindi siya illegal. As long as nasa right path naman ako. Bigyan ako ni Lord ng guidance. And all this time siya pala yun. Siya talaga yun. Is Chloe the one? I was gonna say She is. something similar. Oh. Yeah. Okay. Sorry. What- Napapag-usapan? Yeah, of course Talaga? po, of course. Mas ano kami, like, syempre hindi naman po namin nilalabas lahat sa, Of course. Sa Of course. social Of media. course. of course. but yeah, like, we're that type of couple na super open, like, kahit ano, like, kahit gano'n I don't know, like, kahit gano'n kahirap na conversation, kaya namin pag-usapan. Personal struggles. Kasi, ano siya, like, masalita po ba? Mhm. And siya yung type ng person na magtatanong talaga na, kamusta training mo? Like, everyday yun, like, parang ako sa sarili ko, natutunan ko din na sumagot sa kanya in details. Kasi pag tinanong niya ako, okay lang training ko ngayon. Tatanungin niya pa ako noon na, paano okay? Kasi hindi mo pwede sabing okay lang eh. Yeah. Parang anong ginawa mo sa oras na to, anong ginawa mo sa event na to, na fulfill mo ba yung goal mo for today? So, mas na-structure yung pagsasalita ko din. And kung paano ako ihanda yung sarili ko na pag magtatanong yun si Mahal sa akin. So, kailangan. Ano ba ginawa ko na to? Ready ka na? Ready Mga- na ako. Kasi pagdating ko po talaga sa place namin, tatanong talaga yun. Hello, Baba, ganyan. Kamusta ka? Kamusta training mo? Kamusta yun? Ano naramdaman mo? Okay ka lang ba? O anong next step? Yung mga ganun po. So, siya din na-help niya ako to help myself also. And to learn and mas makilala yung sarili ko Mhm. sa ginagawa ko nang aware ako. Kasi nasasabi ko siya in full details eh. And ano ko siya eh. Na-assess mo yung day mo. Boyfriend ko po siya eh. You know what? There's a strength and a weakness with Australians. We talk too much. You know what? We don't ask just one question. And so if Yeah. it's, how's your car? What the color is the car? What engine does it have? Anong pistons? They go details talaga. We just talagang walang tigil-tigil. Yeah. Pero may essence dyan. They really want to know the finer details kung kumusta ka talaga. Kaysa sa yung mababaw lang na
surface level na Yeah. kumusta. Yeah. You know, they really want to go in depth. And then, i-assess nila kung paano nila maitulong. And I think, does Chloe speak Tagalog fluent or anything? Opo, sobrang... So she does. Yeah, So walang language barrier kayo. wala po. Maganda yun. Taga Nueva Ecija po kasi siya. So yung punto po, sobrang lakas ng punto po niya. Parang hindi siya pumuntang Australia. Ang galing. Pero it's Pero may, good, may Australian accent siya. Meron. Pag nag-English na. Nag-English. Especially po pag May English kausap na Australian. conversation, mas lumalabas po doon. Pero well, I'm not married. Yes, not yet. Not yet. Yeah. But ako, when people ask me for advice, I really say it's communication. Kasi yung mga, okay lang ako, I'm good, I'm fine. Mhm. Ano yan dadating sa punto na sasabog ka na lang And as soon as you can talk about the smallest things, the healthier the relationship is talaga. No, I agree. Because Agree. honestly, like, I wouldn't be the married man that I am now or be where I am in this life without my wife. And she was the one who was the backbone of our relationship. Kahit hindi siya yung nasa limelight. Ako yung nasa limelight. Pero siya talaga deserved to be in the spotlight because she made me do this. She parang hindi naman persuaded. She just voiced your opinions. I Love, understand maybe po. you can do this. Bob, you can do this. Baby, you can. And then, you know what? It makes sense. Kung talagang naging equal siya, Yeah. and the results come out and shows, yun na yun. Yeah. Dahil sa kanya. Ganun Ako may yan isa pa ako napansin kay kay Carlos. Ang sabi mo, naturuan ka ni Chloe to choose yourself, love yourself. Pero, naturuan din siya ni Chloe ng mga dance moves. Mas open ka na ngayon, Actually, Diba? makita mo mga TikTok Oo. videos, masayaw. But ganun yung mga Australiano din They're out there. They don't they're care. out there. Yeah. They don't care about what other people think. Yeah. Tama ba? Totoo po, totoo. How do you feel about that? Showing the public more na mas game ka sa mga kulitan, mga ganyan. Yeah, mas masaya po actually. Kasi dati talaga, hindi mo ako mapapasayaw. Hindi mo nga po ako makakausap. Kasi hindi dahil ayaw kita kausap. Hindi ko alam kung paano may pag-usap po And sobrang mahihain po ako talaga. Hindi ko kaya. Sobrang nahiya talaga ako. Sa mga interviews, di ko talaga kayang pumarap sa cameras kasi nababother ako. Baka nakakasagabal ako sa ibang tao. Yung mga ganun pong type of feeling na hindi ko naman siya na-feel. Pero kasi part din siya ng growings ko siguro and personality ko. Parang I really need parang someone na makakapag-realize sa akin na kaya mong gawin siya. Like, ba't ka ba naiiya? Like, hindi mo kailangan. Meron ka kakayahan na gawin yung mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. So, Do you think she was the one that took you out of your comfort zone? Po. Yes po. Right? Parang na-amplify. Yes po. Na lumabas talaga si Carlos, Yes right? po. Especially nung na-accept ko na yung sarili ko. Na-accept ko na kung ano yung mga kayanan ko sa buhay. Sa ginagawa ko. Na-accept ko na kung ano yung hindi ko mga kaya. Yun, mas naging open ako. Mas naging game ako. As long as hindi siya nakakatapok na ibang tao, game na game po ako talaga. I got one question. Sorry. Go ahead. Before we go into anything else, how did you guys meet pala? Was it like online? Online, it's really funny. Like, she slipped into your DM or you slipped into her DM? Siya po siya. Kasi after SEA Games, like, ang medyo naging active ako sa Twitter. But at that time, kasi December and wala akong ginagawa. Then, kasi by January, balik na ako sa Japan. So, mga 2 months po yata, hindi na ako nagpo-post. Ganun. And then, ewan ko, sabi niya, naisip niya lang daw ako out of nowhere. And then, May ganun. Yeah. You know, Yeah. you believe that? Out of nowhere, naisip niya daw po ako. And then, parang hindi na active si Carlos, parang ganun. Parang kinamusta niya lang po ako. Kamusta ka na? Like, I'm a fan. Ganun po. And then, doon na po nag-start po.
nagtuloy-tuloy na. Yes po. So that's how it is. Oo, and Twitter. and we then- see how much of an impact si Chloe sa'yo. No? Pero again, I guess what last from me, what I want to ask you is, looking at where you are right now, gymnastics career, your love life, buhay mo bilang atleta or buhay mo bilang Carlos Yulo, would you say that you're fulfilled o meron ka pang hinahabol? Siguro sa timeline po na ngayon, sa timeline na meron po ako. Kasi each year nagbabago naman po yung kagustuhan ng tao, yung target and goals po ng tao. 2024 na masasabi kong na fulfill ko po yung pinaka pinapangarap ko po sa career ko po as a gymnast. Hindi dahil sa nanalo lang ako. Natagpuan ko rin yung sarili ko na gusto niya talaga mag-gymnastics, manalo, makamit ng mga different peoples, different perspective, and yung motivated na spirits. So, yeah, masasabi kong fulfilled ako. Pero sa next po, there's always more eh. Like, hindi siya nawawala eh. Yung drive mo po eh, na to do something better para sa sarili mo. Yeah, which is LA Olympics po. Ang next na target ko. And after nun, like, I'll see pa kung kaya ko pa ba mag-Olympics. Which is sa Brisbane po gaganapin yung sa 2032. So, yeah, right now I'm taking one step at a time po talaga. And I'm really like enjoying everything na nangyayari sa buhay ko. Kasi super bilis lang siya. Sobrang bilis nga lang po ng Olympics eh. After nun, parang preparation na po ulit eh. So parang tinitake ko yung moment po. Every day, every pahinga also. Every practice, binibigyan ko ng halaga po eh. Right now, nandun po yung puso ko and yung mind ko na each day it's really important to be present, be aware, and parang sa araw na yun, humihinga ka lang, ginagawa mo yung gusto mo, and ginagawa mo yun. Kasi may iba ka pang goals eh. Pero parang in the future, gusto ko din tumulong sa kids. Especially yung na-experience ko, grabe roller coaster yun. Gusto ko ma-experience nila yun. Especially yung grit and yung passion na grabe gusto ko talaga mag-Olympics. Hindi ako makatulog kasi naiisip ko yun, yung ganong level po ng yung passion para sa sports. Gusto ko maramdaman nila yan. Na kahit hindi ako yung maging coach nila, ma-share ko po ba sa kanila yung na-experience ko na yun. In conclusion, talaga, Carlos, like, I was gonna say, what's your payo? But you already mentioned that. What's your end game? You mentioned that then you're gonna go for the next couple of Olympics din hanggang Brisbane 2030. 32. 32, amazing. Pero is there anything that you want to say to the people out there, your fans, family, friends, all around the world? Because I know a lot of people, millions and millions of people look up to you. And that's a fact. So what would you like to say to them? Anong gusto mong Sa akin, payo din? palagi, wag po nating kakalimutan si Lord. Siya lahat po talaga ang source ng kung anong meron tayo sa buhay. Lahat ng to. Naging instrument lang din po ako ni Lord para sabihin to sa inyo na gawin nyo kung ano yung gusto nyo as long as mabuti at hindi siya illegal. Hindi kayo nakakatapak ng tao.
piliin nyo yung sarili. Pinaka po na na-realize ko rin sa journey ko na to. Piliin nyo yung sarili nyo. Gawin nyo kung ano yung feeling nyo, kung saan kayo magaling, and kung ano yung sinisigaw ng puso nyo. And palagi mag-show up talaga. Show up kahit anong mangyari. Just show up. And huwag kalimutang i-enjoy yung journey talaga. And mag-smile. Ayun lang po. Maraming salamat. Alright. Thank you very much. What an Alright. episode! Two-time gold medalist, Carlos Yulo. Thank you so Thank much. you. Maraming salamat po. Maraming salamat. And there you go. That's our ending of our Clutch Talks, which we didn't want to end. Pero syempre, Oo nga like, parang talaga. pwedeng 2-part episode Talagang, you have a lot to share about your life and how your experience. We didn't really go into depth in the Olympics Yes, the po. 2024, Yeah. pero everyone knows, But we would love to know more, maybe next time. All right. Once again, Yes, po. thank you very much, guys. And Carlos Yulo. Round of applause. Thank you po. Thank you! Bago sumabak sa mas matinding usapan, easy lang. Nasa Clutch Talks pa rin tayo with Eruption and Denise Tan. Powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kaya for more content like this, visit sportsplus.ph. You know what? We've been discussing this for a long, long time, and I never thought that it would ever happen. That we had Carlos Yulo in the studio. Grabe. Double gold? Olympic gold medalist, ano? And I mean, we've heard his story again and again before, how he got started. Pero nakakatuwa yung mga revelation niya about wanting to choose himself. Oh, Doon na yes. yun yung self-love. Yun yung pinaka tumatak sa akin eh. Kasi, being that kind of athlete, elite level, talaga the pressure, again, the expectations, madami kang maririnig from the public. Pero, ginawa niya, for him to be mature, for him to be successful, sabi niya, teka lang, mamaya na kayo, ako muna. Diba? And yung epekto niya is mind, body, and soul. Mm-hmm. No, and I love it. And I hate to mention it, pero Chloe was the key to it. She helped him realize kung gaano ang worth niya sa sarili niya. And what you need to do is don't focus on anyone else. Focus on yourself. And there, mahanap mo din yung self mo. Gusto ko rin yung sinabi niya na dapat buo siya eh. 'Di ba? Parang sabi niya, sino ba ako? He started to question that. Sino ba ako outside of the Olympic medals? Because if you can answer that, na kilala mo yung sarili mo, then you're complete. Mm-hmm. 'Di ba? You cannot be defined by one single thing. Kasi yung ginagawa niya bilang atleta, of course, may araw na successful, may times na hindi. At dapat hindi nakasalalay doon yung self-worth mo. And I agree with that. His life is a testimony on how to really live life. There's a lot of ups and downs in life. And it's just really putting every, a foot forward every step of the way. You go down, you go back up, you go down, you go up, back up. And look at him now. He still has the gold of 2026. 2028 in LA. And LA 2028 and then 2032 in Brisbane. So he's got a lot ahead. So kagayang sabi niya, marami siyang kailangan gawin. Even though he's a double gold medalist. So Carlos Yulo. Hats off to him. Mabuhay ka. Yes, mabuhay ka. Clutch sa court, clutch sa life, at clutch sa kwento. Lahat niyan meron dito sa Clutch Talks. Kaya mag-subscribe na rin sa ating channel para hindi mahuli sa usapan. For more content like this, huwag rin kalimutang sumali sa ating official Facebook group. The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.